Isang ex-convict ang asawa ko, kaya nung nag-abroad ako, expected ko na wala na akong babalikan. Pero tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dory. Gusto ko lang i-share ang kwento ko tungkol sa asawa kong dumaan sa napakahirap na sitwasyon. Noong una, okay naman ang pagsasama namin. 5 taon kaming kasal at masasabi ko na mabait, maasikaso at maaalalahanin ang asawa ko. Laging nandyan siya para sa akin. Tipong siya pa nga minsan ang nagluluto at nag-aasikaso sa bahay. Kaya naman, kahit may mga problema kaming maliit, mahal na mahal ko pa rin siya. Wala akong maisusumbat noon sa pagiging asawa niya. Kasi dama ko yung pagmamahal at effort niya. Pero lahat nagbago nang napabarkada siya sa mga taong maling impluensya. Nag-umpisa siyang malulong sa bisyo, mga alak, sigarilyo at sa huli sa droga. Noong una, iniisip ko baka nadadala lang siya sa trip ng barkada. Pero habang tumatagal, mas lumalala ang sitwasyon. Kahit ilang beses ko siyang pakiusapan at pagsabihan, hindi siya nakikinig. Parang wala nang dating sa kanya ang mga sinasabi ko. Doon ko naramdaman na unti-unti akong nawawala ng pag-asa. Lumalayo na ang loob ko sa kanya. Hindi ko na siya makilala hanggang sa isang araw nahuli siya ng mga pulis. Nakulong siya dahil sa droga. Ang sakit pero wala akong magawa. Wala rin kaming pera para ipangpiyansa. Kaya sinabi ko sa kanya na kailangan niyang tiisin ang buhay sa kulungan para matuto. Nasa isip ko noon baka sakaling doon habang nakakulong, ma-realize niya lahat ng mali niyang nagawa. Habang nandoon siya sa loob, sobrang hirap ng buhay para sa akin. Wala nang nagbibigay ng suporta sa akin at hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit. Kaya naisipan kong mangibang bansa para makapag-ipon at mabuhay. Naging OFW ako. Doon sa ibang bansa, nagtrabaho ako ng ilang taon, tinitiis ang lungkot at pagod para lang makaipon ng pera. Hindi ko rin mapigilang isipin na baka pagkalaya niya, bumalik lang siya sa bisyo at wala na akong uwian na asawa. Lumipas ang ilang taon at nalaman ko na nakalaya na ang asawa ko. Masaya ako para sa kanya pero sa isip ko baka wala rin naman kaming aasahan na magandang kinabukasan. Iniisip ko na baka bumalik lang siya sa dati niyang bisyo. Natatakot ako na baka lahat ng pagod ko sa abroad ay masasayang lang. Pero kahit ganon, pinapadalhan ko pa rin siya ng pera. Kahit na wala na akong tiwala sa kanya, dumating ang araw na natapos na rin ang kontrata ko. Kaya nagdesisyon na akong umuwi sa Pilipinas. Inamin ko, sobrang kaba ang nararamdaman ko sa eroplano pa lang. Iniisip ko, baka wala man lang susundo sa akin pagdating ko. Akala ko wala na talaga akong babalikan na pamilya. Pero paglabas ko ng airport, halos mapaiyak ako sa sobrang gulat. Nandoon ang asawa ko naghihintay sa akin at ibang-ibang itsura niya. Medyo nagkalaman na siya, mukhang malusog at maayos na ang sarili. Ramdam ko agad na may malaking nagbago sa kanya. Ang akala ko hanggang doon na lang ang sorpresa. Pero hindi. Habang pauwi kami, ikinuwento niya sa akin na lahat ng pirang pinapadala ko sa kanya ay hindi niya inaksaya. Tinipid niya ang bawat padala ko at inipon para makapagsimula kami ulit. Hindi ko akalain na magagawa niya yon, lalo na sa isang taong dati ay nalulong sa bisyo. At hindi lang basta ipon ang nabuo niya. Sa laki ng naipon niya at ng naipon ko sa abroad, nakapagtayo kami agad ng isang malaking bahay. Hindi lang basta-bastang bahay, kundi isang maganda at maayos na tahanan na para bang sa pelikula ko lang dati pinapangarap. Ngayon, habang iniisip ko ang lahat ng pinagdaanan namin, di ko mapigilang maiyak. Akala ko noon, wala na akong babalikan na asawa. Akala ko wala nang pag-asa para sa kanya. Pero mali pala ako. Ang laki ng pinagbago ng asawa ko at sobrang thankful ako na hindi ko siya sinukuan. Ngayon, may bago kaming simula, isang pamilya na masaya at puno ng pagmamahal. Hanggang dito na lang.